Sobrang natatawa ako dito na buntis. Catherine. Sabi kasi dito, every year na lang buntis. Ay, dinaig pa si Rihanna. So, ito pa mga sombreros ay parang absurd or parang hindi siya pang talagang pang-insulto. Parang may point din yung post na parang yung issue kasi kada taon kasi nga dun sa may airport na video ni Catherine na parang lumobo konti yung kanyang chan. So, ito pa parang tinatawanan na lang talaga mga kasombreros kasi nga yung issue na yan ay hindi mamatay-matay kasi pag may nag-post na isa, kumalat na naman, kumalat dahil nga sikat ang box office queen mga kasombreros. So, kumaga pa ang rumor at saka ay kumakalat na mabilis mga kasombreros. So, tawanan na lang natin yung mga gantong issues mga kasombreros. So, hindi naman kasalanan nag-post nito ha. Yung talagang lang yung trend lang na yung threads na pag nag-post si ganito, tapos dadagdagan ni ganito, dadagdagan. So, yung ganito ay tawanan na lang natin mga kasombreros. Dinaig pa si Rihanna. Sobrang kulit, no? And then ito, so update tayo mga kasombreros. So, may pahiwatig tong post ni Ma'am Catherine. Malalim din ito sa kanyang Instagram story kahapon. Actually, kagabi mga kasombreros na parang nami-miss niya na o parang gusto niya nang umuwi mga kasombreros or parang may nami-miss talaga siya, no? Si Mr. Vloggers. And then ito, na parang connected siya dito mga kasombreros sa post ni Sir Alden na siya lang din mag-isa. Ayan, no? Tapos nakatingin sa sky mga kasombreros. Naalala ko tuloy yung nag-hug sila mga kasombreros sa Canada pa na madilim yung background, parang sunset siya mga kasombreros. So kung nakita niyo siya sa picture mga kasombreros. So parang sabi tuloy ng Kathleenatics may pahiwatig, no? Itong post ng Kathleen mga kasombreros kasi nga pareho sila ng ng parang lonely or parang sad mga kasombreros. So sino ba naman hindi masasad, no, at hindi malulungkot mga kasombreros kasi matagal na silang hindi nagsasama mga kasombreros. Pero hayaan nyo na, no? Sila din ay magsasama. Hindi man sa trabaho, sa personal life mga kasombreros. Kung hindi man ngayon ay darating at darating talaga ang pagkakataon mga kasombreros. So, ayun po na. And then si Ma'am Catherine, marami rin siyang pinost, no? Kahapon sa kanyang Australia gala nga mga kasombreros. So, talagang yung pattern dito, nakita ko talaga yung pattern Unang nagbakasyon si Sir Alden, tapos siya naman yung nagbakasyon. So, parang talaga, no? Parang, dito, chronological order mga kasombreros ang ginagawa ng Kathleen na ito. So, pasensya na kasi medyo hindi parang detective na yung mga Kathleenatics mga kasombreros. So, and then nalaman ko na yung si Daniel na BF or boyfriend niya, no, ni Ma'am Aris, no. Dati pa pala sa promo ng Hello Love Again, kasama na pala sila. Hindi lang natin napansin kasi nga hindi natin ganong kilala pa mga kasombreros until today, no. So, yun po mga kasombreros. And then ito, next item natin mga kasombreros. Si Alden, no, Sir Alden ay nag-post ng kanyang picture kagabi, no, ni Mama Rio. So, na-miss ni Sir Alden, of course, no, yung kanyang mama. Kasi nga, kahit na marami na siyang achievements, no, bilyonaryo na siya. Tapos yung kanyang kaliwat-kanan na mga awards and recognitions, yung fame. Pero kumbaga pa may kulang mga kasombreros, no, sa kanyang buhay. And sad lang kasi hindi na na-witness ni Mama Rio yung kanyang success mga kasombreros na tinatamasa sa ngayon. And then ito, sobrang kulit ito mga kasombreros kasi may poster sa Alden, di ba? Isa dito. Tapos isa dito, nakatingin din siya. Sabi nga rin ng caption dito, narito ako kung sino sa kanila si Alden. Kanina pa kasi nagpapakit sa akin. Sana all. Sobrang kulit na ito. Yung I Am Worldwide ni Sir Alden na dito na poster. Parang kulit na ito. Siguro magkakilala itong dalawang to. Tapos nilagyan niya ng caption na ganyan. Nalito daw kung sino Sir Alden. Kasi daw pogi daw yung sumisilip din. And then ito rin, ang cute nito mga kasombreros kasi may isang fan na nakita yung yung poster din or billboard ni Ma'am Catherine
hindi ko alam kung sa EDSA ito mga kasambreros, pero parang hindi, no? Ivy Collagen, Catherine Bernardo, no? Drive Safely. Tapos yun nga, yung billboard ni Ma'am Catherine sa taas mga kasambreros ay nakikita nila. Maganda yung ganito, no? Kasi balot na balot si Ma'am Catherine. Tao dito, hindi yung mga tao dito nagpapakita gano'n ng balat mga kasambreros. Napakaganda. At saka napaka-demure niya. Box office phenomenal queen mga kasombrero. Malalalim, no? Isa rito yung naka-bike siya. Sabi ito, what happens if I don't ride my bike for a while? So, ito yung itsura niya kapag hindi niya, no? Hindi siya naka-bike mga kasombrero na matagal. Yung bike niya nasa gilid niya lang. Tapos ay naka ng remote control. Tapos, mukhang gusto nang manood ng TV pero nakapikit pa rin. So, parang gano'n ng kanya. Ang cute nito mga kasambreros, no? Si Pops Alden mga kasambreros. And then ito, next item natin. So, yung yung behind the scene ng People Asia na interview ni Sir Alden at saka Victoria. Kasi nga, di ba gumawa siya ng aldate na parang cover magazine ng People Asia Stargate mga kasambreros. Ito para yung behind the scene niya, no? Shout out po kay Ma'am Chase Tuazon mga kasambreros. So sila yung people behind ng kuha pa ng cover magazine photo shoots mga kasambreros ni Phenomenal Box Office Cinema King. So grabe, no? Siya yung kanyang cover magazine ng pinaka best selling mga kasambreros dun sa People Asia. Ang lupit ni Sir Alden mga kasambreros. Grabe talaga yung charisma ni Green Flag Phenomenal Box Office King mga kasambreros. And then part ng kanyang Instagram story yung parang pawikan yata ito or tortoise na lumalangoy siya sa dagat mga kasambreros, tapos may konting bula. Walang caption eh. So medyo malalim na naman itong kanyang pinost mga kasambreros. Kung kaya hindi ko ma-gets. And then ito, si Baby QQ, ang kulit nito mga kasambreros kasi parang naglalaro siya ng piano mga kasambreros sa kanyang kama. Tapos yung kanyang kinakantaya, Let It Go. Let It Go mga kasambreros. Ang cute ni Baby QQ mga kasambreros. Nagpiano siya gamit yung kanyang tablet mga kasambreros, no? Sobrang cute ni Baby QQ. Alright, so yun na actually sa ating Catherine items ha. Sana po i-find po natin ang Word of God. Today po is Sunday, July 20, 2025. Blessed Sunday po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay napakaganda po nito. Ang title, Haharap Tayo. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad. So ito mga kasambreros, haharap tayong lahat sa judgment seat ng Panginoon. Sa heaven kasi pag tayo po ay namatay, ay haharap tayo sa kanyang hukuman. Kumaga pa, nasa korte mga kasambreros. Pero ang korte na ito sa langit ay hindi po nababayaran. Okay? Si Lord po, si Jesus Christ mga kasambreros ang ating parang attorney. Si God mga kasambreros ang magiging judge. Tapos ang Holy Spirit ang ating magiging witness. So hindi tayo pwede makapagsinungaling doon mga kasambreros. Hindi ko po kayo tinatakot, ito po yung totoo. Meron pong grand and final evaluation mga kasambreros ng ating buhay sa langit mga kasambreros. So yung kasalanan dati na inako na ni Jesus Christ sa kanyang krus mga kasambreros ay hindi po iyon yung ihaharap natin sa kanya, kundi yung ating buhay. Paano ba tayo namuhay dito sa mundong ito? Namuhay ba tayo na may pananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon mga kasambreros? May faith ba tayo na may actions sa mundong ito mga kasambreros, or faith lang na walang actions, or talagang wala talagang panahon sa ating Panginoon? So sabi niya dito, for we must all appear. Ito po ay reason mga kasambreros na ang saints dati ay naging diligent, naging laborious mga kasambreros. At ang ibig sabihin po nito ay walang exception. Okay? We must all appear, mayaman, mahirap, bata, matanda mga kasambreros, Pilipino ka man, German ka man, American ka man, British ka man, at Chinese ka man, wala pong exception. Lahat ng mortal beings mga kasambreros ay haharap po sa judgment seat of Christ.
So, yung before the judgment seat of Christ, mga kasembreros, ito po yung appointed, yung appointed na time, mga kasembreros, na may appointed judge, mga kasembreros, at magiging husgado, magiging hukuman ng buong sanlibutan, mga kasembreros, na qualified, na walang ibang pwedeng umupo doon, mga kasembreros, sa judgment seat na iyon, kundi si Lord lamang, si God the Father. So, hindi yung judgment seat na yun, mga kasembreros, trono na yun, at doon siya, no, hindi siya, nakaluklok siya doon forever and ever and ever, mga kasembreros. Walang pwedeng umagaw, walang pwedeng mag-substitute, mga kasembreros, sapagkat siya lamang ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, ang Diyos magpakailanman, ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, mga kasembreros. Omnipotent, no, all-powerful, mga kasembreros, at omniscient, no, all-knowing, mga kasembreros, and almighty. And when He comes a second time, will sit upon His great white throne, a symbol of purity and integrity. So, referring to Jesus Christ, mga kasembreros. So, either of the two, actually, na si Jesus Christ magiging judge, mga kasembreros, or God the Father Himself. So, sabi niya that everyone may receive the things done in His body. So, ito po ay yung pinerform natin, yung sa physical body natin sa lupang ibabaw. Paano ba tayo namuhay, mga kasembreros? Yung ating katawan ba, yung ating buhay ay ginamit natin sa pagdakila sa Panginoon or hindi? So, physical body, which He for us performed by the members of the body as instruments thereof, or whatsoever He has done whilst in the body. So, ito po ay pwedeng yung mga members ng church, no? Kasi ang body, kung paano tinutukoy din dito ay the church, mga kasembreros, no, ni Jesus Christ sa mundong ito. Nag-perform ba ng maayos? Nag-function ba ng maayos, mga kasembreros, ang isang miyembro ng church? And then, naging masunurin sa kalooban ng Panginoon or hindi? So, yun po yung evaluation. According to that, He has done, whether good or bad. So, ito naman na verse, mga kasembreros, ay syempre, yung good works may reward. Tapos yung bad naman, kung titimbangin yun, mga kasembreros, the judgment relies on God, mga kasembreros. Pero syempre, kapag tayo po ay, iba kasi yung mga taong markabahala, walang panahon sa Panginoon, at yung mga taong nagsusumika para magkaroon ng panahon sa Panginoon at magawa ang kanyang kalooban. So, ang 2 Corinthians chapter 5, verse 10, mga kasembreros, specifically, actually, kapag sinama pa natin yung 6 hanggang 10, mga kasembreros, ay ito yung confidence and assurance ng mga believers din na naniniwala sa Kanya na sa pagdating ng paghukom, mga kasembreros, ay maliligtas mga kasembreros. However, doon naman sa mga taong walang pananampalataya at hindi nabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, ay destruction or forever na torment, mga kasembreros. So, knowing that we will one day stand before the judgment seat of Christ to receive rewards or consequences for how we have lived. So, having given the Corinthians Christians additional insight into the glories of the new body that awaits every church-age believer at the resurrection, rapture, the body of Christ, Paul reminds us that following this event, each one of us will also stand before the judgment seat of Christ. So all those who are saved by grace through faith during the dispensation of grace will appear before Christ's judgment seat. So ito, mga kasembreros, ang unang husgahan actually, or unang ihukman, mga kasembreros, ng Panginoon ay yung mga tao sa simbahan. Kaya yung mga taong kanyang ginawang disciples, ginawang tagapagturo, ginawang mga preachers, for example, ginawang mga disciplers, ginawang mga evangelists and prophets, mga kasembreros, sa ngayon. So, hindi tayo i-judge, dito ko lang na-discover, mga kasembreros, na we will not be judged for our sins. For our sin was judged at the cross. Christ took the punishment for our sins so that by grace, through faith in Him, we might be saved or forgiven of our sins. So, ang ating pamumuhay, the punishment what we deserve has poured out on the Lord Jesus Christ. So, yung ating ang i-judge sa atin, mga kasembreros, ay yung ating pamumuhay sa mundong ito sa ngayon, sa kasalukuyan. So, we will not be asked to give evidence for one another, but we will be required to stand alone and give an account of how we lived
our Christian life, whether for good or ill. So, ito mga kasembreros, hindi wala nang ebidensya doon na ipipresent. Hindi kagaya dito sa, sa judge natin dito sa mundong ito, sa korte natin mga kasembreros, di ba, humihingi pa ng mga evidence, humihingi pa ng mga witness, no, doon po wala na. Okay? Kasi si God mga kasembreros ay all-knowing, alam niya, nandun yung records lahat-lahat mga kasembreros at andun yung mga ebidensya na, no, hindi na tayo pwede magsinungaling. So, ang lahat ng full control, ang lahat ng control mga kasembreros, ang lahat ng authority at lahat ng utos ay magmumula kay God mga kasembreros, God the Father, who is the worthy judge mga kasembreros. So, dito kasi, di ba, magbibigay pa ng ebidensya, o yung mga ebidensya, ganun. So, ito yung mga witnesses, o ganyan. So, pwedeng bayaran ng mga witnesses, pwedeng bayaran din ang mga ebidensya. So, doon po wala. Kasi righteous at saka holy mga kasembreros ang Diyos. So, nevertheless, God expects all His children to live godly in Christ Jesus, so that the deeds we carry out in the body during our sojourn on earth. So, mga sojourners lamang tayo sa mundong ito. So, ibig sabihin po ng sojourners, mga pilgrims, mga travelers lang tayo dito sa mundong ito, mga kasembreros, mga manlalakbay, no? Hindi po tayo permanente dito. We will glory our Father who is in heaven. So, let us keep our eyes on the goal of our calling, and may the life we live in the flesh be lived by faith in the Son of God, so that in all things we will be well-pleasing in His sight. So, ngayon po mga kasembreros ay hindi pa huli ang lahat, no? Tayo po na buhay pa. Meron pa po tayong pag-asa na mamuhay ayon sa pananampalataya at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. So, let's open our Bible na talagang dyan sa bahay po natin. Magbukas po tayo ng Biblia, basahin po natin, pag-aralan natin mga kasembreros na yung kalooban niya yung ating masunod. So, malalaman natin ang kalooban ng Panginoon kapag ang ating trabaho, ang ating ginagawa ay mas nakapagpalapit palalo sa ating Panginoon, or hindi tayo nawawalan ng oras mga kasembreros sa kanyang salita at sa panalangin mga kasembreros at sa paggawa ng kanyang kalooban sa ating buhay. So kung kaya napakahalaga nagbabasa tayo ng Biblia, because diyan po natin makukuha kung anong gagawin, mali pala ito o ito pala dapat. So para pagpalain ako, ganito, so para hindi ako masumpa, hindi magalit ang Diyos, ito dapat. So walang maliban sa pagsisimba, maliban sa ating mga pastors and church leaders, mga kasembreros, mga teachers, ay yung salita ng Panginoon talaga. So doon talaga mga kasembreros magagaling. Lalo na yung Proverbs at saka yung Book of Psalms na ginagawa rin natin dito. Ay napakahalaga po mga kasembreros, and I encourage you to really read and study the Bible mga kasembreros every single day. So hindi lamang siya kada Sunday dapat naririnig, kundi parang pagkain natin araw-araw, 3 times a day tayong kumakain. So ang ating pong kaluluwa din ay pinapakain din po natin ng pagkain spiritual, and that is the Word of God that is powerful, mighty, alive, active mga kasembreros, and amazing, no, miraculous ang salita ng Panginoon. I can boldly, audaciously mga kasembreros testify how amazing the Word of God is. And it's true, no? Ang promises ng Panginoon sa Biblia ay totoo at reliable, trustworthy 200% mga kasembreros. Alright, so naman po sa ating Word of God, ha? Sana po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name, our greatest and holiest and everlasting judge, eternal judge, Jesus Christ Himself. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros. Paalam po. I love you.